Ayan, syempre, etong pinsan, tingnan naman natin yung sinasabi ng kanyang pinsan dito, si Governor Manotoc. Pinagtanggol ang kanyang nanay. Putang ina, itong mga anak ang iingay nyo ha. Sige, pakinggan natin itong balitang ito. Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang inang si Senator Amy Marcos at kanilang pamilya. May hiling din si Manotoc para kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dinipensahan ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang kanyang inang si Senator Amy Marcos laban sa mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ng ama nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea kung hindi ititigil ang pag-atake laban sa bise. Sa isang Facebook post, sinabi ni Manotoc na nagulat siya sa pahayag ni VP Sara lalo't maraming taon ng tapat na kaibigan at taga-suporta ni VP Sara si Senator Amy. Sa ilang beses Ina, isa pa tong hibang na to, sabi niya ano ba yung sabi niya? Matagal na daw siya. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy Marcos was included, as Senator Amy has been loyal friend and supporter to Sara for many years. Again, kailangan ng nanay mong epal si Inday Sara sa buhay niya. Pero si Inday, hindi niya kailangan yung nanay mong epal sa buhay niya. Nanalo ang mga Duterte, nanalo si PRRD even without the help of your mother. Okay? For the longest time, yung nanay mo, ginagamit na yung mga Duterte. Ginagamit na si Inday Sara. Matthew Marcos, ang punto lang kasi dito, sir, kung talagang kaibigan ni Inday Sara yung nanay mo, sana all out siya sa pagtatanggol sa nanay mo. Hindi pwedeng puro salita lang. Kasi puro salita lang naman yung pagtatanggol niya kay Inday Sara. At saka, nakikita nyo naman siguro na si Inday Sara kayo lang naman ang nagsisiksik sa sarili nyo sa mga Duterte. Di ba? Amy has been a loyal friend. Your mom needs to be friends with the Dutertes because without the Duterte clout, walang kwenta nanay mo. Hindi ka ba nagagalit na yung nanay mo hindi nakakapunta sa Malacanang? Di ba dapat yun ang inaatupag mo na kapatid pa naman yung nanay mo ng uncle mo, pero puta ina, hindi siya makapunta ng Malacanang anytime na gusto niya kasi hinaharangan siya nung asawa nung tatay ni Sandro Marcos, o tatay o si Bongbong Marcos. Hindi nakakapunta si Amy Marcos diyan sa Malacanang dahil outsider siya. Sabi nga dito ni Bargain Shopper. Yang nanay mo, tumulong sa uncle mo, pinagtanggol yung uncle mo. Ano ang pakiramdam, Matthew Manotoc, na tinraidor kayo nung tinulungan nyo na nasa Malacanang ngayon? Anong pakiramdam, sir? Kasi kung anong pakiramdam nun na yung nanay mo kinakawawa netong asawa nung uncle mo, ganun din yung nararamdaman ni Inday Sara na matapos namin kayong tulungan, matapos namin tinanggap yung pagkakaibigan ninyo, matapos namin kayong tanggapin dito sa lugar namin ng buong buo, puta ito pa yung gagawin nyo sa amin. Ang kapal naman ng mukha nyo. Di ba, Governor? Amy, sa ilang beses daw na nakausap ni Manotoc si VP Sara, lagi raw siyang friendly at professional. Nakakalungkot daw. Di ba nga si Inday Sara has always been friendly? Even si PRD has always been friendly. Nagkataon lang kasi, Matthew Manotoc, nakasama yung nanay mo sa istorya. Hindi kasi mabubuo yung istorya ng katraidoran ng uncle mo kung hindi kasama yung nanay mo. Because hindi naman malalapitan ni Bongbong Marcos si Inday Sara kung hindi sa tulong ng nanay mo. Kaya kailangan ikwento netong si Inday Sara
yung posisyon ng nanay mo sa istorya ng pagtatraidor ng uncle mo. Tanginang tatangan nyo naman. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Panoorin nyo kasi yung press con ulit ni Inday Sara. Wala naman siyang sinabing hindi totoo dun tungkol sa nanay mo. Ang sinabi niya, ang nanay mo at yung uncle mo pumunta sa kanya para makiusap na tumakbo siyang VP. Hindi kami mananalo kapag dahil hindi namin makukuha ang Visayas at Mindanao, nor yung Luzon sa amin siguro dahil ang Solid North malakas naman. Problema mo na lang NCR, maliit na portion lang 'yan, pero Central Luzon kuha na namin 'yan. Pero hindi namin makukuha ang Visayas at Mindanao, lalo na Mindanao, gigil na gigil yan sa tatay namin eh. So Inday, kailangan ka namin. Ano sabi ni Inday? Ano nyo na lang, si Pacquiao na lang, si Bongo na lang, si Bato na lang. Ayaw nyo. Gusto nyo siya. Kasi nga, hindi kayo mananalo kay Leni Robredo. Putangin na naman to si Governor Manotoc, isa ring tanga to. Ano bang sinabi niyang mali doon? Dininay ba ng nanay mo yun? Wala naman siyang sinabing mali doon. Ang sinabi lang niya doon is, mainit na nga ang ulo ko. Ganda ng camera ko. Ganda ng camera ko, di ba? Pasend ng link. Ano to? Totoo to, hindi to kahit kaskasin mo to, Buster TV. Puta, ganyan na talaga yung kutis ko. Ano ka ba? Kaya nga, iniinom ko yung likas papaya eh. Talagang kikinis yung mukha ko. But anyways, going back, ito si Manotoc, hindi yata niya naiintindihan na walang masamang sinabi si VP Sara sa nanay mo. Meron lang silang GC na sa sobrang galit nga niya sa ginagawa sa kanilang pamilya at alam naman ni Inday Sara at nito ni Amy na tayo na, yung uncle nyo, yung yan si Romualdez, 10 ng mga alagad niya at mga nakapalibot dyan sa uncle mong si Bongbong, yung kumukupal sa kanila. Kaya nga nag-message siya, tangin na pag hindi kayo huminto, yung pamilya nyo ang gugulo nyo. Pag hindi nananahimik ako sa Davao nun, tangin na ligaw kayo ng ligaw sa akin. Pag hindi kayo huminto, tangin na papahukay ko yung tatay nyo, tatapon ko yung South China Sea. I mean, kinwento lang niya yun. Hindi niya sinabi na gagawin ko yun. Hindi niya sinabi na ipinapangako ko, huhukayin ko yan. Itatapon ko yan sa South China Sea. Wala siyang sinabing ganun. Kaya nga, tangina, ibang klase talaga ang mga utak ninyo. Gusto nyo kasing sumakay. Ang problema kasi, ang tagal na ng mga Duterte sa labanan na ganito, hindi nyo pa sila na mamaster. Tayo na lahat ng yan, ano yan? Sabi nga nila, metaphor. Lahat yan, puros mga figure of speech. Lahat yan, puros mga bugso ng damdamin na hindi nila kayang ipaliwanag sa salita dahil mas masasaktan kayo. Kaya dinadaan nila sa ganun. Mga abogado pa naman yata mga walang alam Na pinersonal ni VP Sara ang issue. Pero tulad ng sinasabi ng marami, politika lang daw ito. Umaasa na lang daw ang gobernador ngayon na mahanap. It's not politics anymore. Kasi nga, si Inday Sara has always been a working government employee or official. Gusto lang niya magtrabaho. Ayaw nga niya ng politika. For the longest time, for the past 2 years, na dinadrag niyo siya at kinukulit niyo siya tungkol sa 2028, ayaw nga niya. Ayaw nga niya tumakbo ng 2028 at ayaw nga niya kayong makisali sa awayan ninyo. Gusto nga niya, matapos niya yung kanyang termino at gusto nga niya maayos yung DepEd. Magtrabaho lang tayo. Sabi niya, di ba? Ang tagal-tagal pa ng eleksyon. Trabaho muna tayo, pwede ba? Di ba? Yun nga lang ang sagot niya. Ayaw niya ng politika. Putain na ninyo, kayo tong makulit. Kayo tong putang ina, kung ano-anong pain ang inano sa kanya, ibinigay sa kanya. Kaya ayan, napilitan na yung ali. 2 years, 3 years, binabanatan nyo siya. Ngayon lang siya sumagot. Tangina, galit pa kayo. Ano ba sinabi niya masama sa inyo? Sinabi ba niya na adik kayo? Hindi naman. Sinabi niya ba na mamamatay tao kayo? Hindi naman. Sinabi niya ba na magnanakaw kayo? Hindi naman. Tingnan mo nga yung tatay niyo. Puta, mamamatay tao daw. Drug lord daw. Magnanakaw daw. Kung ano-ano na ang mga binintang nyo sa mga Duterte. Tayo na pagka sila ang sumasagot sa inyo, gigil na gigil kayo. Pero kapag ka sila ang binabanatan, tahimik kayo sa mga lungga nyo.
mga manggagamit. Oy, Morioka, domo arigato gozaimasu. Mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong pakulay. Sana dumami pa ang kalahi mo ngayong araw na to. Delayed rebuttal, yes, long overdue. Kung meron long overdue, yung pagsagot ni Inday Sara sa mga kahayupan niyo yun. Ito naman si Sandro Marcos, akala naman niya importante siya sa bayan. Sige, diretso. Na ni VP Sara ang kapayapaan. Naiintindihan naman daw ni Senator Cynthia Villar ang pinanggagalingan ng banta ni Duterte tungkol sa labi ni Marcos Sr. Yeah, I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. Sana mag-ano na lang. Alam mo, somewhat, ito si Cynthia Villar. Tangina, alam mo kasi kung ikaw, wala ka ng pangarap sa buhay mo, lahat ng pera nasa iyo na, nagkaroon ka naman na ng kapangyarihan. Yung hindi ka na kupal, hindi ka na kiss-ass, hindi ka na ass-licker na politiko, yung palabas ka na dahil gusto mo na mag-retire ng maayos, ganito ka na mag-isip. Pero kung ikaw ang utak mo, magstay pa ako rito sa kapangyarihan, tatakbo pa akong politiko, puta, kailangan mo sakyan yung mga yan. Tingnan mo si Cynthia Villar, kasi naman, masyado rin nilang kinakawawa yung tao. Di ba? Masyado naman nilang kinakawawa. Masyado naman nilang masyado naman kasi nilang pinoprosecute, pinipersecute yung tao. Masyado naman nilang ginugulpi kasi yung tao. Kaya siguro nakakapagsalita ng gano'n. Alam naman natin na sila talaga ang nakatulong sa mga Marcos para makabalik sa pwesto. Hindi naman hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na sila din ang nakatulong sa dami ng presidenteng dumaan sa Pilipinas. Sila yung nakatulong na makapagpalibing sa tatay nila. Tapos, mismong administrasyon nila, hindi man lang sila matulungan kahit naman sino, sa samaan loob. Zurina, Takahashi, salamat kaayo, mabuhay ka, God bless you. Maraming salamat sa iyo, mabuti na lang, dito po kayo nagpapakulay kasi po si Buster TV ay mayaman na po. Ayaw na po talaga niyang makatanggap ng mga pakulay. Kaya po maraming salamat dahil dito ninyo binubuhos ang inyong suporta. Mabuhay kayo. Ayan, si Buster TV, huwag kayong mag-alala kahit wala po yung mga pakulay ninyo. Mabubuhay po yan dahil mayaman po yan. Okay? Lagi po ninyo yan tatandaan. Going back, ganyan ang mga Villar kasi nga wala naman ng mga politika mga yan eh. Wala naman na tong mga wala naman na tong mga gustong mangyari sa mga buhay nila. Puta ina, sila na nga pinakamayaman sa buong Pilipinas eh. So yung totoo na lang yung sinasabi niya. And according to her, hindi mo masisisi naman yung tao. Masyado nilang kinawawa eh. Magbati na lang para walang problema. Bago pa man ang tirada ni VP Sara laban sa mga Marcos, umalis na sa senatorial lineup ng administrasyon si Senator Amy. Ito raw ay para maprotektahan ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at maiwasang makapanakit ng mga kaibigan. Zurina, Takahashi, pareho kayong love ni Buster? Oo naman. Oh, love. Alam ko naman love nyo kami ni Buster, pero mas i-love nyo lang ako. Kasi si Buster di na naghahanap ng pagmamahal yan. Oo, medyo, syempre, alam nyo na, medyo masungit kasi yung tao na yan, kaya ganyan eh. Boss Dada, kawawa nga siya, nalugi kalamansi niya? Ba't nalugi? Ano mo ginawa mo, Buster, at nalugi naman yung kalamansi mo? Kakakwento mo lang sa akin na ang laki nung kinita mo dun sa, doon sa huling ani mo Di ba sabi mo pa nga sa akin, pumunta ka dito, Boss Dada, sa farm ko, dito sa Laguna. Bibigyan kita ng isang truck na kalamansi juice. Sabi niya, ano sinasabi nito ni Buster? Hoy Buster, di ba kamo, ang daming kinita dito sa nakaraang kalamansi mo. Wala naman nalulugi sa kalamansi. Ito talaga si Buster TV. Hi Buster. Hindi man niya tinukoy noon kung sino-sino ang mga ito, pero kilalang malapit si Senator Amy sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayagang senadora. Exactamente. Yung mga involved doon sa speech nila, putang ina, lahat. Tikom ang bibig. Tikom ang bibig ni Bongbong. Tikom ang bibig ni Amy. Putang ina, ang maingay si Coco Pimentel. Ang maingay si Sandro Marcos, yung pamangkin. Naintindihan ko naman yung dalawa, kamag-anak eh. Direktang kamag-anak, parehas na anak eh. Medyo naiintindihan ko pa, pero puta yung mga congressman, ang iingay. Di man sila kasali. Mababa na presyo, na peste pa. Sabi, Buster Tip,
paano hindi mapepeste yung Buster TV, yung yung kalamansi mo? Ano bang peste kumakain sa kalamansi? Ang asim-asim niyan. Kaya wag kayo naniniwala kay Buster TV. Walang pesting may gustong kumain ng maasim na kalamansi. Siguro mansanas yan, orange, ubas, masarap yan. Pero kalamansi, kung ikaw peste, kakainin mo kalamansi, di nagka-acid ka. Diba? Ito talaga si Buster, kung ano-anong kinukwento mo sa mga followers mo. Pero going back, walang nagre-reklamo sa mga sangkot doon sa presscon. Puta, ang maingay yung mga tsuwariwap. Amy Marcos, tikom. Si Bongbong Marcos, tikom. Hindi kasi nila kayang i-deny yung fact na mga Duterte nagpalibing sa tatay nila. At totoo yung istorya ni Inday Sara. Real talk lang kay Inday Sara yun na dahil sa akin, dahil sinasabi ninyo, dahil sinasabi mo, niloko kita, patutunayan ko lang sa'yo, na hindi kita niloko, putang ina ninyo. Ako yung nananahimik sa Davao, pumunta kayo sa akin, nagmakaawa kayo. Nung napilit nyo na ako, 2 lang ang gusto ko. Makauwi sa anak ko anytime ko gusto, gamit ang chopper mo, puta ina, hindi mo pa ibinigay sa akin, dadalwa na nga lang yung ipinangako mo. Kapalit yung 6 na taon na ikaw ang manunungkulan sa Pilipinas, hayop ka. Pwede nga ako tumakbo, ako sana nanalong presidente, pero putang ina mo dahil wala naman akong pangarap, kupal ka, nangako kayo magkapatid sa akin. Na kung mananalo kayo, ito lang ang hinihiling ko, 2 lang, punyeta. Actually, 3 lang. Ituloy niyo yung ginawa ng tatay ko. Pangalawa, makauwi ako, gamit yung sasakyan mo. Pangatlo, ibigay mo sa akin yung yung gusto kong posisyon na ubusin itong mga NPA. Hindi mo nagawa yun, sir. Hindi mo nagawa yun. Yun lang naman ang gusto namin marinig sa inyo. Galing kay Amy, I deny everything. Galing sa'yo, I deny. Tapos, di gagawa ulit ng bagong press con si Inday, maglalabas ulit siya ng mga ebidensya niya. Basta boss Dada, send mo link ng camera. Hindi, mamaya message kita kung anong sikreto ko. Sabi ni Buster TV, yun daw balat ng itim. Puta, baka binilad mo sa Buster TV yung kalamansi. Huwag mo ibibilad yun. Masa-sunburn talaga yun. Kung gusto mo, pahiran mo yung kalamansi ng SPF 100 na lotion para hindi umitim. Kaya gusto mo, lagyan mo ng bubong. Talaga naman to si Buster kung ano-anong kinukwento. Kala mo hindi kami marunong magkalamansi dito, ha? Tungkol sa mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference noong nakaraang linggo. Nagbabalita. Ayan. So, anong nakuha ninyong lesson dito sa ipinakita natin ngayon na mas maingay pa yung mga anak kaysa doon sa mga magulang na dapat ay sila yung nagsasalita pero hindi lang po sila. Yan ang panatero, walang